number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism okay Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on your resilience.
kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez-Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Oras o Jat, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Abril. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, at welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Pangulong Marcos bumisita sa pagbaksakan ng gulay sa Benguet. Tiniyak na tinutugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. 2 toneladang gulay binili ng Office of the President sa mga magsasaka sa Benguet at maging sa Pangasinan. Dating Marines na nagsabing nag-deliver ng mali-malit ang pera, ipapatawag na din ng Senate Blue Ribbon Committee. NBI nakikipag-ugnay na sa ibang government agency para sa pag-uwi ni dating Congressman Zaldico. Tell all inaasahan sa pagbabalik ni Zaldico. NBI bumuo ng specialized unit na tututok sa umuusbong na national security threats. At lolo nasagasaan ng motorsiklo sa Urdaneta, Pangasinan. Patay. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang hapon Pilipinas. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang probinsya ng Benguet. Partikular ang Agri-Pinoy Trading Center na pangunahing bagsakan ng mga gulay sa Cordillera Region. Isa ang Batdasi sa pinakamalaking vegetable trading hub sa Luzon kung saan bumibili ang mga wholesaler, retailers at middlemen na nagdadala ng gulay sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang dito sa Metro Manila. Personal na inalam ng Pangulo ang sitwasyon kasunod ng mga ulat na maraming nasasayang na mga ani nito mga nakalipas na araw dahil sa walang namimili at hindi na ibabiyahe. Pero siniguro ng Presidente sa mga magsasaka at traders na ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng paraan para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno para sa pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldico. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa silang natatanggap na instructions pero patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Center on Transnational Crime.
Hindi rin inaalis ni Matibag ang posibilidad na may hawak na ibang dokumento siko sa pagtawid sa Prague. Lalo't kanselado na ang pareho nitong personal at diplomatic passport. Gayunpaman, wala siyang kumpirmasyon sa mga ulap na nakakuha ang dating mambabatas ng pasaporte mula sa Portugal. 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Tinatayang aabuti na mula 1 hanggang 3 linggo bago may balik sa Pilipinas mula sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang pag-deport kay Ko ay nakadepende sa hakbang ng Department of Foreign Affairs. Pero kung siya ang tatanungin, sinabi ng kalihim na malamang na tumagal na mula 1 hanggang 3 linggo ang proseso bago ma-turn over sa gobyerno ng Pilipinas ang dating mambabatas. Si Ko ay naaresto matapos tumawid sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Ang puganteng ex-congressman ay nakakulong ngayon sa Prague. Siya ay tinuturing na isa sa major players sa flood control scandal. Standby, Marinlet Narciso. Bumuo ang National Bureau of Investigation ng Specialized Unit na tututok sa mga banta sa national security sa bisa ng Administrative Order No. 9 Series of 2026. Itinatag ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives and Foreign Malign Influence Unit sa ilalim ng Office of the Director. Iimbestigahan ng specialized unit ang mga bantang may kinalaman sa hazardous materials and explosives, gaya din ng foreign malign influence activities gaya ng disinformation, cyber manipulation at covert interference. Magiging katuwangan nila ang AFP, Philippine National Police, Department of Health, Department of Information and Communications Technology at ang kanilang international counterpart. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, layunin ng hakbang na palakasin ang kakayahan ng ahensya sa pagtugon sa mga itinuturing na makabagong banta sa seguridad. Standby din paring Raymond at Paas. Pinalawig hanggang May 10 ang hindi pagtataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, napagkasunduan ng extension sa panibagong pulong nila sa mga manufacturer at retailer mula sa dating hanggang April 30 lamang. Layunin ng hakbang na matulungan ng publiko na maibsan ang epekto ng global crude crisis. At good news naman sa mga motorista, namumuro ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 18.50 o 18 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 2 piso naman hanggang 3 piso ang tapyas presyo na tinataya sa gasolina. Pero posible namang walang maging paggalaw sa presyo ng kerosene. Bago umano ito ng patuloy na umiiral na ceasefire negotiations or bunga umano ito ng patuloy na umiiral na ceasefire negotiations sa pagitan ng US, Israel, Iran at Lebanon. Una nang sinabi sa DZRH ni Energy Secretary Sharon Garin na maganda simula ng pagbukas ng kalakalan sa world market ngayong linggo. Sa oras na 14, makalipas ang alas 2 ng hapon, labas na tayo ng ating impilan. 20 toneladang gulay binili ng Office of the President sa mga magsasaka sa probinsya ng Benguet at Pangasinan.
Ibalita mo yan na RH number 14, Maringlet Narciso. Maringlet. Romel, binigyan ng Office of the President ang humigit kumulang 20 tunaladang gulay mula sa mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet at Urdaneta, Pangasinan. Ayon sa Presidential Communications Office, ipamamahagi ang mga ito sa iba't ibang komunidad dito sa Metro Manila. Kabilang sa makatatanggap ng mga biniling gulay ang Caloocan, Nagotas, Malabon, Quezon City, Pasay, Maynila, DSWD NCR para sa Walang Gutom Kitchen, New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Manila City Jail at mga orphanage. Pinakasubahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakarga ng mga gulay sa OP bus kasama ang mga magsasaka. Layo ng direktang pagbili ng pamahalaan na madagdagan ang kita ng mga magsasaka, maihatid ang sariwang pagkain sa mga komunidad at maiwasan ang pagkasayang ng ani. Samantala, bouquet ng gulay ang ibinigay ni Pangulong Marcos kay First Lady Linda Araneta Marcos para sa kanilang anibersaryo ngayong araw. Nagdiriwang ang first couple ng kanilang 33rd wedding anniversary. Ito sila Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maringlet. Ramel. Maringlet, kahapon nang magtungo si Presidente Marcos sa siyudad ng Maynila at namahagi ng bigas. Umagaw ng atensyon yung kanyang ginawang pagbubuhat ng 10 kilo ng bigas. Nung dumalaw ba dyan sa lalawigan ng Benguet ang Presidente, hindi ba nagbuhat ng gulay? Maringlet, wala bang video? Hindi namin nakita yung nagbasa ng gulay. Pinubuhat o yung tapos-tapong gulay. Inakabayalan na namin. Kaya nga. Pero nagasiwala siya, nakatingin lang siya. Ayun, game. Napanibagong video, pero so far doon sa live feed kanina, wala naman. Game na game din ng Presidente kasi kahit anong gawin niyang pasikat kahit na sabihin mong andyan na yung tinatawag na proof of life, marami pa rin nagdududa, Maringlet Oo, kaya nga siguro idinadaan na lang kaya nga. Si Presidente. Total, kahit naman anong gawin ko, may mga sinasabi, yung mga kritiko. So, ayan. Ganyan na lang din yung ginagawa niya. Kulang na lang sabihin ni Presidente, ano ba ang gusto nyo makita para mapatunayan na ako buhay na buhay? Di ba? Mukhang ganun na nga. Kaya, ayan, kung ano-ano na rin kung ano-ano tuloy gimmick ang naiisip, ano? Sino kaya nagpayo naman sa kanya? Na yung mga ano niya. Sino kaya nagpayo sa kanya nung mga katulad na ginawa niya kahapon, yung magbuhat ng 10 kilo ng bigas? Yung kahapon mukhang nakantsawan lang. Nakantsawan lang. Actually, yung ginawa niya nung sa Malacanang, biglaan lang din yun. Kaya nagulat din yung impromptu pala yun, Oo. Ayun. Kasi dapat ay sinabukasan pa yung magiging anunsyo niya. Pero biglang naisipan na, sige, punta na tayo doon. Kaya naglakad lang din siya na hindi na kami pinapasok sa loob. Ayun. Baka ako may mapagkakataon na bumisita si Pangulong Marcos sa halimbawa isang construction site para tignan naman ang halaga ng mga construction materials. Pero sinabi niya naman na nagbubuhat talaga siya ng will. Ayun. Kaya nga, baka mamaya dumalaw sa isang construction site sabihin ng mga kritiko, bakit dapat bumuhat ka dyan ng isang hollow block? Sige, Maringlet, salamat at happy weekend. Happy weekend na rin sa'yo, Roma. Samantala, dako naman tayo sa Senado. Ex-Marines na nagsabing nag-deliver ng mali-malitang pera bilang kickback sa flood control projects ipapatawag na din ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond. Wala pa si paring Raymond. Sige, dito muna tayo sa Kamara de Representantes. Tell all. Ayan, inaasahan sa pagbabalik ni dating Congressman Zaldy Co. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky, naibagang malim, Manang. Naibagang malim, Romel, dapat sabihin ni dating Congressman Elizalde Co ang lahat ng nalalaman ito
sa issue ng budget insertions at kontrobersya sa flood control scam. Itong inaasahan ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin matapos maaresto si Ko sa Prague, Czech Republic. Si Garbin ay kapartido ni Ko sa ako Bicol Party List bago mag-resign sa Kamara dahil sa flood control anomaly. Sabi ni Garbin, marami pang hindi na isisiwalat si Ko sa mga kontrobersya tungkol sa flood control at budget insertions. Dapat lang tiyakin na mabibigyan ng proteksyon si Ko at due process sa sandaling magsiwalat sa kanyang mga nalalaman. Matatandaan na bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon ay hindi na nakita at umalisan ng bansa itong dating congressman na si Elizalde Co. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manang Milky Reguna, na 20 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. National Bureau of Investigation bumuo ng specialized unit na tututok sa tinatawag na national security threats. Ang karagdagang detalye, ibalita mo yan. RH number 15, Giselle Ricaport. Giselle. Lakay Romel, bumuo ang National Bureau of Investigation ng specialized unit na tututok at tutugon sa umuusbong na banta sa pambansang seguridad. Sa pamamagitan ng AO number 09 series of 2026, itinatag yung chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive and foreign malign influence unit sa ilalim ng tanggapan ng direktor. Iimbestigahan ng nabanggit na unit yung mga banta na may kinalaman sa foreign malign influence activity kagaya ng disinformation, cyber manipulation at covert interference na nagpapahina sa tiwala ng ating mga kababayan at national institution. Katuwang nito yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas, PNP, Department of Health, Department of Information and Communications Technology, gayon din yung international counterpart kagaya ng Interpol. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, palalakasin ng unit yung kakayahan ng Bureau na tumugon sa mga makabagong banta ngayon. Idiniin niya ang patuloy na commitment ng gagawaran sa pagprotekta sa mga o sa sambayan ng Pilipino at sa integridad ng mga institusyon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kontra-daya, grupong kontra-daya, nagain na reklamo sa COMELEC laban sa mga kontratista dahil sa umunoy bawal na donasyon kina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Naghain ng reklamo sa COMELEC, Law Department, ang election watchdog na kontra-daya kasama ang ilang allied people sa organization laban sa mga government contractor dahil sa umunoy ipinagbabawal na campaign na donation noong 2022 election. Kabilang sa mga respondents, sina Rodolfo Hilot Jr., ang Pangulo ng Roadhill Construction Enterprises Incorporated, at Glenn Escandor, ang Presidente ng SDEPCO Realty Corporation, at Genesis 88 Construction Incorporated. Ayon sa reklamo, lumabag umano ang mga ito sa Section 95 dasi ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga government contractor na magbigay ng campaign na contribution. Binanggit din sa reklamo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bilang mga tumanggap umano ng nabanggit na kontribusyon batay sa Official Campaign Finance Disclosure o SOSE. Nanawagan ng kontradaya sa COMELEC na magsagawa ng buong investigasyon tukuyin ang pananagutan ng mga sangkot at magsampa ng kaukulang kaso kaugnay ng election offense. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TESDA nanguna pa rin sa top performing government agency skills. Pagsasanay sa OFW o training ng OFW repatriates, pinalakas pa. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, nangunguna muli ang Technical Education and Skills Training Development Authority o TESDA sa top performing government agency sa parehong approval at trust ratings. Ayon naman sa pahayag ito ng 2026 first quarter survey na sinagawa ng publiko sa Asia Incorporated.
Sa pinakahuling survey, nakapagtala ang TESDA ng 65% na approval rating at 45% naman na trust rating na muling nagpapatunay sa matibay umanong tiwala ng publiko sa patuloy na paghahatid ng ahensya ng mga accessible, relevant at dekalidad na technical, vocational education and training programs para sa mga Pilipino. Hawak pa rin ng ahensya ang posisyong ito sa nakalipas na 14 o 14 na magkakasunod na quarter. Binigyang diin ni TESDA Secretary Kiko Benetes na ang patuloy na pagganap ng ahensya ay sumasalamin sa tiwala ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Benetes ang pinalawak ng mga programa tulad ng upskilling at re-scaling para sa mga overseas Filipino workers na sumusuporta sa kanilang reintegration sa lokal na workforce at nagbubukas ng mga bagong oportunidad. Ayon pa kay Benetes, humigit kumulang 8,000 scholarship slots ang inilaan para sa mga OFW na maaaring maapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Samantala, binuksan na rin kanina Romel ni Benitez ang media lounge sa loob ng tanggapan ng TESDA. Arit sa 27, chika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche Kakas. Nagatid sa ating oras. Sa oras na alas 2:26 ng hapon. Magdako tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Grupo ng dating Marines na nagsabing nag-deliver ng mali-malitang pera bilang kickback sa flood control projects ipapatawag na din ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, mabibigyan na ng pagkakataon ng mga nagpakilalang dating tauhan ng Philippine Marines sabing nag-deliver ng mali-malitang pera bilang kickback sa flood control project na humarap at panumpaan ang kanilang mga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay sa oras na humarap sa committee si dating Congressman Saldico kapag naibalik na ito ng bansa. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siyang chairman ng komite, mas kadugto ang testimonya ni Nako at mga dating sundalo, pati na si Master Sergeant Orlin Tessa. Sabi ni Lacson, kapag magkarap ang mga ito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ay malalaman kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Umaasa siyang maging cooperative siko sa investigasyon Senate Blue Ribbon Committee. Hindi nila binigyan ng pansin ang kanyang video serye ng mga maleta dahil ng Pilipinas at hindi under oath ang kanyang mga akusasyon, habang ang mga dating sundalo naman ay mahirap umanong paniwalaan ang unang mga payag sa media dahil sobrang laki ng sinasabing 805 billion pesos na sinasabi nilang diniliver sa kung sino-sinong opisyal ng gobyerno. Naunang inihiyag ni Lacson na suspendido ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi niya na-sponsoran sa Senate plenary ang kanilang partial committee report kaugnay ng flood control. Ito si RH28 Raymond Nadbas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Paring Raymond Nadbas, at sa ating pagbabalik. Ratchada Probinsya. Standby Eric Dastas. Standby Freddy Fajardo. Standby June Dimakutak. Jocelyn Make. Standby Jimmy Angay. Oras muna natin 28 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang oras na yan ay hati. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada,
Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the earth. Resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Liliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha. Balik tayo sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Minus muna si Lakay Ray Sibayan. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes at balita mula sa iba't ibang probinsya. Dalawa pa tayo sa aksidente sa probinsya ng Rizal. Alamin natin ang detalye. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Romel, dead on arrival nga sa ospital ang dalawang magkangkas sa motorsiklo matapos maaksidente sa may bahagi ng Marcos Highway, Sitio Kakalog, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Nakilala mga biktima na kapwa nagtamo ng mga sugat sa katawan at ulo na sina alias Ronel, 26 anyos, na siyang driver ng motorsiklo na may plakang 138 DJW o Victory Juliet Whiskey na nakapangalan sa isang alias Lika. At ang live-in partner na ito na angkas sa motorsiklo na hindi pa pinangalanan. Sa sinagawang investigasyon ng Antipolo Police na wala ng kontrol sa Maribela ang driver na si Ranil si Ranil sa palikong bahagi ng naturang lugar at saka ang mga ito sumemplang at tumama sa gutter ang sinasakyang motorsiklo. Nadamay naman ang isang nakaparatang motorsiklo na nasa gilid ng kalsada. Posiblihan niyang mabilis ang takbo ng dalawa kung saan at hindi napansin na napakurba itong naturang lugar. Napagalaman din kay Romel ng mga otoridad na nasa impluensya ng alak ang mga biktima ng mga ito ay maaksidente. Ito pa rin si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sanggol na iligtas sa madugong operasyon laban sa Daula Islamia Maute Group sa bayan ng Marantaw, probinsya ng Lanao del Sur. Alamin natin ang detalye. RH number 19, Paring June, Dimakutak. Parang Romel, paring Ray, isang 1-year-old baby ang nakaligtas at na-rescue sa inilunsad na madugong law enforcement operations ng Joint Elements kontra Daula Islamia Maute Group kanina ng alauna na madaling araw sa barangay Banga, Pantar, Marantaw, Lanao del Sur. Ang sanggol ay na-rescue sa loob ng bahay na inuukupa ng armed group kung saan nagkaroon ng palitan ng putok at nasa ligtas na itong kalagayan na kasalukuyang naalagaan sa Amay Pakpak Hospital sa Marawi City. Pinamunuan ng CIDG BARM ang law enforcement operation katuwang ang ibang unit ng PNP at Philippine Army, bitbit ang warrant of arrest laban sa nasabing grupo sa mga kasong murder, frustrated murder, homicide, kidnapping at serious illegal detention laban sa grupo na pinamumunuan ng isang Amirul Mangurangka Usman. Ang mga napatay ay kinabilangan ng 6 na lalaki at 4 na babae na kinilalang sina Amirul Mangurangka alias Usman, kinikilalang Amir o leader ng grupo. Si Amir alias Muslim, sub-leader, Jamail Ibrahim alias Urak,
Fahmi Aminuddin alias Pakmin, Sohaili Burod Bato alias Nasif, Muhaymen Aragon alias Turab, Nahara Khairia Hamim alias Yakia, wife of sub-leader Benji Amir, a certain Pulindan, asawa ni Amir Amirul Usman, at Fahmi Aminuddin Pakmin at itong dalawang Jendos. At wala namang casualty sa panig ng government forces. Ayon sa PNP, ang ilan sa mga napatay ay nauna nang sumuko. Subalit kalaun ay bumalik din sa kilusan. Na-recover ang mga armas at mga pampasabog, isang hand grenade at mga IEDs, dalawang M16 rifles, isang M14 rifle, isang Garand rifle at isang 38 revolver at itong black flag ng ISIS. Ang mga napatay ayon sa PNP at AFP ay silang mga perpetrators na umambush patay sa 4 na mga sundalong namamalengke sa barangay Lininding, Munay, Lanao del Sur noong January 23, 2026. Sa pangyayaring ito, naka-heightened alert ng PNP at AFP sa Malawi City bilang paghahanda sa inasahang resback ng mga natitirang tauhan ng grupo. At mas pinaigting din ng checkpoints operations sa Lanao del Sur, Maguindanao provinces at mga karatig probinsya dito sa Mindanao. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron tayong 19 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Lolo na sagasaan ng motorsiklo sa Ordaneta, Pangasinan. Patay. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Ordaneta District Hospital ang isang 64 anyos na lolo na residente ng nasabing syudad matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa kanyang katawan ng mabangga ng motorsiklo. Batay sa ulat ni Ordaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel J.C. Balinang, naganap ang aksidente pasado alas 12:36 ng madaling araw sa National Highway sa Barangay Poblasyon kung saan umano ay biglang tumuwid ang biktima na nabangga ng motorsiklo na minamaneho na isang 34 anyos na binatan na residente ng syudad. Nagtamo rin ng malubhang sugat sa katawan ang rider dahil sa nang sumimplang ito ay napunta sa kabilang linya na nabangga naman ng van na hindi na huminto. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyong ginagawa ng mga autoridad habang ginagamot pa sa hospital ang rider at ang mga labi naman ng biktima ay nakalagak ngayon sa isang purinarya sa syudad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartet Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang hektarya ng taniman ng tubo sa Pasig City, Iloilo, nasunog. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Joe. Nasunog ang isang ektaryang taniman ng tubo sa Barangay Salngan, Pasig City sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Fire Officer Juan Rene Ahusa ng Pasig City Fire Station, unang nasunog ang cargo truck na may kargang tubo bago kumalat ang apoy. Base sa investigasyon, nang paandari ng driver ang sasakyan, umapoy ang ilalim nito hanggang sa sumiklab at mabilis na kumalat dahil sa mga tuyong damo at tubo. Umaabot sa 500,000 pesos ang pinsala ng sunog. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron namang lalaking hinampas sa ulo sa bayan ng o sa lalawigan ng Leyte. Alamin natin ang naging resulta. Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Isang lalaki ginagamot sa ospital matapos hampasin ang ulo ng upuan na kahoy sa bayan ng Alang-Alang, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Kurt, 38 anyos, residente ng Barangay Hulit Salvan, Alang-Alang, Leyte. Ang sospek na kilala si alias Siner, 40 anyos, kabarangay ng biktima. Nangyari ang insidente sa Barangay Hulit Salvan sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang sospek ay stepfather ng biktima. Nag-inuman kasamang mga kaibigan, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa kasagsagan ng inuman. Sinubukan ng sospek na umawat sa biktima para pakalmahin, subalit hindi ito pinansin. Salip kumuha ng isang kahoy na upuan at tangkain hampasin ang kanyang stepfather. Dahil dito sa ngaring mapigilan ang posibleng pananakit, hinampas naman ng sospek ang biktima gamit ang kahoy na upuan na nagresulta sa pagkasugat ng ulo ng biktima. Kaya tinakbo ito sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristartito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang wanted naman sa kasong rape, arestado sa probinsya ng Bataan. RH number 37,
Danny Comilang. Danny. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office kahapon sa ilalim na pamumuno ni Colonel Martes Salvadora, Provincial Director, ang isang 23 anyos na most wanted person na naharap sa maraming kaso ng paggagasa. Ang pag-aresto ay naisagawa sa pamamagitan ng manhunt operation na nasa kote ito sa Barangay Doña Francisca, lungsod ng Balanga, Bataan kahapon. Batay sa ulat mula kay Colonel Salvadora, pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Balanga City Police Station at CIDG Bataan Provincial PID Unit ang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect na may kinakarap na kasong rape, true sexual assault at 2 bilang ng rape. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balanga City Police Station ang nasabing akusado para sa kaukulang disposisyon at mga susunod na legal proseso. Muling iginit ng Bataan PNP ang kanilang pangako na tutugisin at papanagutin ang sinumang sangkot sa mga illegal na gawain upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan sa Bataan. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Mga batang hirap naman sa pagbabasa at pagsusulat sa isang lugar sa Northern Samar, tinuruan ng mga pulis. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Pinasok na rin ng mga bulis ang pagtuturo ng mga bata sa pagbabasa at pagsusulat matapos na magpatupad ng programa na tinatawag na Reading and Writing Initiative. Nasa 2 araw na ng pagtuturo ang nasabing mga pulis mula St. Arthur Maneuver Company Regional Mobile First Battalion na pinamumunuan mismo ng kanilang acting company commanders na si Police Major Tyron Mark Cartalia. Ayon sa nasabing unit, nais silang tulungan pa itong mga bata na mapalakas ang kanilang edukasyon sa kanilang komunidad. Nais ang mga pulis na matutukan itong kabataan lalo na ang hirap sa pagbabasa at hirap sa pagsusulat. Ginaganap ito mismo sa St. Arthur Maneuver Company Quarters ng Barangay Imelda, Mondragon. Hinahasa ng mga pulis ang napiling mga bata sa kanilang reading and writing exercises. Improving literacy skills, building confidence, learning and self-development ang nais ng kapulisan para sa nasabing mga bata na kanilang tinuturuan ng pagbabasa at pagsusulat. Ang personnel mula sa Arthur Maneuver Company ang mismong facilitators at mentors. Naniniwala naman si Police Major Cartalia na ang pagpapatupad ng ganitong programa sa mga bata doon sa komunidad makakatulong ng malaki bilang susunod na henerasyon. Ayon sa PNP, ito ay kanilang tulong sa komunidad para sa isang education and youth empowerment. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik tayo dito sa Metro Manila. Alamin natin ang sitwasyon sa Navotas Fishport habang isinasagawa ang pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Naroon natin kasamang si RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Kuya Romel. Mahaba yung pila dahil pinagpatuloy ang 20 pesong bigas na ito sa programa pa rin ng Pangulong PBBM dito sa Philippine Fisheries Development Authority o Navotas Fishport. Ito sa panguna pa rin ng PFTA and NFTC na isinagawa. Ito sa pag-imbaya pa rin ng Food and Terminal Incorporated FTI para sa muling pagpapatuloy ng programa na pangunahing naglalayong tulungan itong iba't ibang sektor sa loob ng paligid ng Fishport, particular na mga transport group, port client at mga pangingisda. Nagkita pa rin na patuloy na pagtaas ng presyo ng gastusin dulot ng energy crisis at pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin. Unang nilusan ito noong August 2025 at 20 program ng gobyerno kung saan ay nagbibigay pa rin ng abot kaya ulit ikalidad na bigas sa mga benepisyaryo sa loob ng Fishport. Arit ko, sa Rito sa Pagbulat ng Fishport sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Edwin. Yes, Norman. Oh, hanggang anong oras ang pila ng bilihan ng bigas dyan na 20 pesos kada kilo? Ay kanina meron pa siguro hanggang maubos. Yung stock kasi yan ay may limit yung bawat isang araw maglilimit ng 20 bigas. Hanggang maubos yan at kapag hindi may mga
panibagong schedule at yung mga hindi priority, yung susunod na hindi nakakuha. Dahil sa dami ng mga nakatira rito, ang dami mga gista, ang dami mga transport na bumabasok sa disport. Kaya ang sabi kanina, kung hindi aabot dun sa stock na sakot-sakot bigas, pero mga panibagong schedule yan. Dahil yan na, programa ng gobyerno para matuguran yung kahit pa paano sa murang peso ng bigas. Bawa, yung pinakamura na lang, 50 plus. 3 kilo na. Di yung 2 kilong na menos mo dun sa bibilin mo. Abay, pwede ka bang bumili ng galunggong dito sa Pisco dahil napakamura ngayon ng galunggong. Okay. Maraming salamat, Edwin Duque. Sa oras na 10 minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Alamin muna natin ang taya ng panahon sapagkat sa mga oras na ito ay napakatindi napakatindi ng init ng panahon, kabilang na dito sa ating lokasyon sa Pasay City. Ang detalye sa kalagayan ng panahon ngayong araw ng Biyernes sa pamamagitan ng ating kasamang si Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Magandang hapon, Glyza. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Romel. Para sa lagay ng ating panahon, mananatili po ang mainit na panahon sa buong bansa ngayong araw at sa susunod na 3 araw pa. Asahan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap lamang ang kalangitan at tanging mga panandali ang ulan o pagkidlat pagkulog ang maaring asahan. Dito nga po sa Metro Manila, ang inaasahang heat index ay nasa 37 to 39 degrees Celsius. Pinakamataas naman ang inaasahang heat index dito sa may Eastern Samar at Maguindanao. Abot po yan ng 42 degrees Celsius. Sa buong Kapulaan po, mas mataas ang posibilidad ng mga biglaang mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa Mindanao at mas mababa naman dito sa bahagi po ng Luzon. Kaya asahan pa rin po dito sa Metro Manila na napakaliit ng tsansa na umulan po ng mga kahit panandalian lamang po. So far, Glyza, ano nga uli ang pinakamataas na heat index na naitala ng DOST Pag-asa ngayong taon? Sa ngayon po, ngayong araw, wala po kaming datos ng all throughout the season po ng pinakamataas na heat index. Pero so far po ngayong araw po nung kahapon, ang pinakamataas na heat index ay 42 degrees Celsius. At ang inaasahan din pong pinakamataas na heat index ngayong araw ay 42 degrees Celsius. Dito po yan sa Maguindanao at Eastern Samar. Yan bang binabanggit mo na ang taas ng heat index, yan na ba ang pinaka-peak or mas titindi pa ang init na nararanasan natin sa Pilipinas ngayong summer season? Usually po pag ganitong transition period o yung buwan po ng Marso, Abril, Mayo, pinakamainit po usually niyan yung second half po ng April at May. Pero although May po may kasama na pong alinsangan dahil mas moist na po ang ating atmosphere during that time. So yung heat index po ay kombinasyon po ng relative humidity at ng temperature po. So likely po ang pinakamainit po ay second half ng April at yung second half ng April. First half ng May po. At yun po, mas malinsangan po pagdating po ng Mayo. So kalagitnaan bali ng Mayo, medyo maiibsa na itong matinding init na nararanasan natin ngayon na Glyza, tama ba? Pwede po natin sabihin, pero ang mangyayari po kasi magiging mas madalas na po yung mga biglaang ulan. Ayun. So yung umaga hanggang tanghali ay mainit pa rin po. However, mas malaki na yung chance ng mga biglaang ulan sa hapon o gabi. Okay, maraming salamat, Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Metro Manila ngayon. 6 na minuto na lamang at sasapit na ang 3:00 ng hapon. Pakinggan muna natin ang Metro Manila ngayon report mula kay Kyle Bullas. Kyle. Kay Romel, abis sa ating mga motorista, pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Metro Manila para yan sa gagawing Earth Day Run 2026 sa darating na linggo. Kabilang sa isasarang kalsada ang SM MOA Block 16 Seaside Avenue, Diokno Avenue, Buendia Extension, Halandoni Street northbound,
Soto Street, PICC side, Rojas Boulevard southbound at Atang de la Rama. Isasara ang mga ito simula 1:00 ng madaling araw at bubuksan muli sa mga motorista pagsapit naman ng 7:00 ng umaga. Pinapayuhan ang mga maapektuhang motorista na sa mga alternatibong ruta muna dumaan sa mga nabanggit na oras upang hindi maabala. Sa iba pang balita, muli namang nagkasanang operasyon ng MMDA Special Operations Group Task Force for road clearing sa ilang bahagi ng Muntinlupa, Parañaque at Pasay. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang Quezon Road, East Service Road, Merville, Naia Road at Ramo. Sa nasabing operasyon, 15 ang pinaghahatak at inimpound ng MMDA habang 36 na motorista naman ang tinakita ng mga otoridad. Samantala sa pool naman ng water interruption ng ilang lungsod sa Metro Manila, partikular ng ilang bahagi ng Marikina at Pasig. Ayon sa Manila Water, dahil ito sa gagawin nilang maintenance activities sa mga nabanggit na lugar. Sisimulan nito mamayang 10:00 ng gabi at posibleng tumagal ng hanggang 6 na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kyle, next time i-check mo rin yung power outlook kasi alam mo naman pagka ganitong matindi ang init ng panahon meron tayong mga kababayan sa mga lugar nila. Hindi naman lahat pero meron mga mangilan-ngilan na lugar na nakakaranas ng mga power interruption pagka ganito matindi ang init. At bukod pa dyan yung scheduled maintenance. Ayan. Ano yun, Kyle? Kyle Bulyas? Yes, Lakay. Ano nga yung sinasabi mo? Kasi sabi ko, next time, check mo rin ang power outlook, including dito sa Metro Manila. Lakay, meron din kasing bukod doon sa mga unscheduled, meron din mga scheduled maintenance, pero kahit ito ay scheduled, hindi pa rin aware yung ating mga kababayan. Tama. At saka yung supply ng tubig. Nako, diyan tayo napapakamot ng ulo kung kailan na matindi ang init ng panahon. Meron mga ilang lugar dito sa Metro Manila kung hindi man walang totally supply napakahina ng pressure. Sige, kaya yan Kyle sama mo sa report mo yan sa susunod na pagbabalita mo sa Metro Manila ngayon. Ang inyo po napakinggan ay si Kyle Bulyas. Samantala, bago tayo magtapos ng ating programa ngayong pong araw ng Biyernes, 17 sa buwan ng Abril. Paalala natin paalala po natin sa mga motorista. Kung hindi magbabago ang trading sa merkado tungkol sa halaga ng produktong petrolyo, inaasahan po na magkakaroon na naman ng malaking tapyas presyo. Nitong Martes, kung inyo matatandaan, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng 20 pesos na reduction sa halaga ng diesel. This time, sa susunod na linggo, ay tinataya naman ng oil industry sources na magkakaroon muli ng malakiang tapyas presyo. Ang tinatayang reduction sa presyo ng crudo ay 18 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos at 50 centavos. Ulitin natin ang posibleng maging bawas presyo sa halaga ng crudo ay 18 piso at 50 sentimos hanggang 20 sentimos o 20 pesos at 50 sentimos kada litro. Samantalang sa gasolina naman, maaaring magkaroon ng bawas presyo na mula 2 piso hanggang 3 piso bawat litro. Kahit pa paano makakatulong na rin yan. At least maibsan yung pangamba natin laban dun sa mga nakalipas na serye ng pagtaas ng halaga ng crudo.
At tinaasahan natin na magiging mas matatag pa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan kapag naging matagumpay ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Kasama na dyan ang Israel at Lebanon. At isa pa magandang balita, sinisiguro ng Department of Trade and Industry na walang magiging paggalaw, walang magiging pagtaas ang halaga ng basic commodities hanggang sa ika-10 ng susunod na buwan ng Mayo. Pero just the same, dapat ay maging vigilant pa rin tayo, ha? Bantayan pa rin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil hindi naman lingid sa ating kalaman, mayroong mga ilang negosyante dyan na sa halip na makisama, makisimpatya sa sakripisyo ng sambayanan ay nagagawa pa tayong pagsamantalahan. Ang oras natin, 3:00 sakto ng hapon, at yan po ang katapusan o pagwawakas ng inyong programang Rapido Hataw Balita ngayon pong araw ng Biyernes, 17 sa buwan ng Abril. Sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, at susunod na si Miss May Binauhan. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang